Hi guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa church. Gusto ko lang i-emphasize ang importansya ng light, 'di ba? Also, 'di ba sa Bible na sabi niya doon, let your light so shine before men that they may see your good works, that you may glorify your Father who is in heaven. Ngayon, ang importance ng light dito sa church or any places, 'di ba? Wala tayong makikita kapag walang ilaw. When it comes naman to parang designing the church or para mas mapaganda pa yung church natin, kahit simple lang yung setup, di ba? Ay napaka-importante ang ilaw. Kung mapapansin ninyo, iilaw natin ang church, yung mga ilaw lang, as in ilaw, yan. Kahit iba lang, yan. Kahit ganyan lang na ilaw, mapapansin nyo guys, kung ganitong ilaw lang, kung mapapansin nyo guys, kung ganitong ilaw lang yung gamit natin, maganda. Tama. Pero, meron pang ibubuga yan. Meron pang igaganda yan. Like, dito sa ating setup. Actually, naglagay tayo ng blue dito na ilaw ngayon, bago lang. Um, para mas tumingkad yung kulay. Diba? And then, nag-program din tayo dito sa my DMX controller natin ng ganitong kulay. Yon. Kung mapapansin ninyo, um, buhay na buhay ang church or yung building, paano ba? The way na, kasi di ba, napaka-plain lang yung kulay dito sa church. May yellow, may brown, ganun lang. Pero using these lights, napapaganda natin. Ano? So, kahit tignan ninyo, yung mapapalitan pa natin yan. Naka-program kasi yan, guys. Yan. Yan. Prinogram na kasi natin yan dyan sa DMX. Kung mapapansin ninyo, may mga umiikot, moving head ang tawag dyan. Lapit natin para makita ninyo kung ano yung sinasabi ko. Di bale, ito yung sinasabi kong DMX cable or DMX controller natin, guys. Yan, naka-program siya. Ano? Makapapansin ninyo, naka-number 4 yan. 4. 4. Yan. And then, pag pinindot natin sa 6, yan, mag-iiba din. Diba? Kapag pinindot natin si 7, papalit yan. Oh, mag-iiba din. 3, ano yan yung parang entrance sana or parang first na part ng worship, gano'n. Pero ang pan muna namin is yan. Diba? Bali, ito yung moving head natin. Maliit lang siya, pero napakaganda din. Pang small setup nga talaga. Ito yung H plus natin, though ito yung pinakaunang power LED natin na parang H plus siya, full color, RGB. Tapos ito yung LP001 plus kasi nga wala siyang cable sa likod. Yun. Ano, ganyan po yung setup natin when it comes to lights. Yun. Maiiba-iba pa natin tong shape nito at kulay. Diba? Depende na lang sa pag-program natin. And then, ito naman, share ko na din yung setup natin. Ito yung unang keyboard ko na nabili ko since 2019. Diba? Basta, kung ako po ang may gamit, inaalagaan ko po talaga itong mga to. Para po kay Lord, syempre. Ito din yung Roland FA07 natin. Nabili po natin ito last 2023, if I'm not mistaken. Dahil
na bakante to nun, pumili ako ng ito, workstation na keyboard. Tapos, year 2023 din or 2024 if I'm not mistaken, itong mga to, nabili natin yan sa Yupanko. Ito yung regalo ko kay Josh, sa kapatid ko. Yung Boss Coffee. Boss talaga, di ba? Boss Katana, EX. Yan. Kasama niya yung pedal. And then, ito yung acoustic 30 watts by Blackstar. And Fender Rumble 80, if I'm not mistaken, 50 watts or 40 watts. And then, ito yung mixer natin dyan. Bali, ang setup kasi natin dito guys ay tawag dito. Lahat naka-centralize na. Lahat ng mga input natin or output pala from these speakers, amplifiers 1, 2, 3, and 4. Diba? 4 dito. So may Roland, Bose, Blackstar, and Fender. And even ditong mga drum mics natin, nandito na. Ipinasok ko siya lahat dito. Bale itong MGMX 10 or 10XU pala. Yamaha MG 10XU. Makikita ninyo. Yan po yung gamit natin. Class A lang yan. It means local pero maganda talaga siya. Ang daming inputs. 10 inputs yan guys. Yan. Meron din tayong overhead na mic. Tignan nyo, nakuburan ko pa yan dahil ayaw kong naalikabukan. Hindi ko nanalis. Yung SM57. Gamit din natin yung talkback is yung SM58. And then, yan, meron din tayong bass dito, yung Pulse. Acoustic nandyan. Nakakumot. Hindi na natin ito switch. Sorry. And, alam nyo ba, mura lang po itong setup natin to. Mura lang tong speaker na to na 7,000. 500 watts. Yan. Active siya. Active. So, kahit yung mga ganitong church lang na maliit, kayang-kaya niyang batuhan ng, syempre, ng sounds or malinaw na mababatuhan niya. Diba? Active to guys, isang pares. Isang pares to. Ito is passive. So, napakaganda. Ito din yung speaker natin, yung DB audio lang. Pang monitor. Nabili nila papa to since I think 2018. Basta early 20s to. Diba? Napakaganda. And shoutout kay Lulay Ding Sarmiento. Siya po ang nagbigay dito sa cute na offering box. And sa school, itong mga flowers na yan sa anong pangalan nun, yung lingguang salaysay binigay nila sa akin nung Teacher's Day. Yan. So yan po ang ating setup. Bali, itong sticker na yan is, syempre, sure, yung SM57 to SM58 natin. Tapos, actually, ang TV lang natin dito is napakaliit. Ginza or Ginza. Murang budget meal lang na TV yan, pero napakaganda din. Pang monitor lang naman kasi guys. Ito, yung laptop ni Papa na binigay ni Auntie Merla, Tita Merla. Ginagamit natin ngayon na pang second display. Diba? Kung ano yun nandito, syempre, nandito din. Excuse me. Paano ba yung setup natin? Ito yung main laptop natin, yung gaming. Kung mapapansin ninyo, magko-control K tayo. Ay, Windows K. And then, kung mapapansin ninyo, wait lang. Windows K, and then, mapapansin ninyo, Papa Kokoy, yun yung pangalan ng laptop. Take note, ang setup dito is na-download natin yung wireless display na built-in feature ng mga laptops. And then, dapat connected sila sa same Wi-Fi. Okay po. And then, kung mapapansin ninyo, nag-duplicate na siya. Ayun. Diba? Ayan.
Ito po yung Easy Worship natin. Ito yung schedule natin weekly. Hintayin lang natin mag-load. Yan. And then automatically na pag nagla-live na tayo dito sa part na to, pupunta na po siya doon sa taas. Halina't sama-sama. Diba? Dapat strong pa rin ang connection natin, Wi-Fi connection. Wala naman siyang latency or latency kapag maganda talaga ang Wi-Fi connection natin. And then, naka-OBS po tayo sa live streaming. Kaya bumili tayo ng gaming laptop para hindi siya naglalag. Kasi ang dami nating ino-open. Facebook, Easy Worship, tapos OBS. Mabibigat tong mga to na software. Yan. May mga konta dito. Mali. Ito. Di ba? Walang lumalabas na sounds kasi nga naka-monitor off. Kapag nandito, ay mali. Ayan. Diba? Pero sa online yan, naka-open. Yun. And then, dami kong actually pinanggugulan ko talaga to ng oras. Hindi lang oras pala, panahon. Mahaba-habang panahon para pag-aralan ng OBS, di ba? Sa lahat. Mixing naman tayo, guys. Eto, simple lang po ang setup natin. Medyo magulo nga lang. Ito yung headphone natin. Mics for EIM or IEM. Mga wireless mic, luma na. Baka may mga mag-sponsor po dyan. God bless po. Shout out sa inyo. Meron din tayong mixer na 4 channels lang. Excuse me. Tatlong makikita ninyo. Tatlong input na balance. Tapos parang ang tawag dun kasi. Parang universal. Pwedeng PL or TS or TRS. Tapos XLR. Male. Kasi ito is unbalanced. Left and right. Diba? I mean mono. Diba? Pwede. Tapos ang connection kasi natin, ito is pupunta siya doon sa may monitor natin. And ito, pupunta siya sa may online natin, sa may DI box natin. And then ito naman is pupunta dito sa main speaker natin sa powerhouse or front of house FOH speaker. And titignan natin yung setup natin dito. Yun nga, itong blue na yan, pupunta dito sa may binigay ng Kalugos na Soundcraft DI box na kung saan dami ding input. Hindi ko na yan mabubuksan kasi hindi ko mawakan. Pwedeng mapasukan yan or marami pwedeng inputan. Dalawang TRS or PL or TS, di ba? Basta either balance or unbalance kaya niyang kanyan kasi magiging balance yung signal kasi nga DI box yan. So, pwede tayong gumamit ng RCA, meron ding 3.5mm jack, ano po ba? Tapos pwede nating ikon yung ground leaf, may ground leaf siya, tapos mono merge. Tapos meron pa siyang negative 20 dB. Ito naman yung output niya, guys. Hindi ko kasi yan, dalawang magiging output niya na balance. Basta XLR female, pwede yan, guys. Yan. Tapos ito naman po yung ating binili ko din sa online, mura lang, 1.2. Mura lang siya compare sa mga ano na yun, yung mga kalimutan ko na yun, yung brand na yung kulay red na lipata ko. Anyway, ito po isang sound interface or audio interface. Nandiyan o. Ayan.
Tapos, ito may output siyang dalawa. Output din. Tapos in. Daming options. Kasi ito yung mic receiver para sa IEM natin. Bale, ang ginagawa ko guys is ito. Yun nga, naka-mono-merge din tayo doon. Naka-mono-merge din tayo. Para yung stereo na signal, magiging isa lang or mono, papunta doon sa IEM natin and dito sa my computer. Now, may gamit din tayo dito na microamp. HA800 for IEM. Pwedeng wired or wireless. Ang dami, no? 8-way. Oh, yan. Tapos, again, yung nakita nating mixer doon kanina pala sa harapan, pupunta po siya dito sa may channel 4, which is yung TR, anong tawag dito? Parang, lipata natin. Balance na kung siya left and right. No, nakalimutan ko yung term. Sorry na. And then, kung mapapansin ninyo, mababa na lang yung gain. Kasi may mga gain na doon sa mixer natin. Tinimpla ko na doon, finix ko na doon. Dito ko na lang din. Dito finix ko na yung volume. Tapos doon tayo pwedeng timpla. Okay po? And then dito, alam naman natin, pag naka-off yung mga yan, walang lalabas na signal. Pag naka-on, meron. Ang natin kasi doon is kahit kung mapapansin ninyo, merong lalabas na signal or anong tawag dito, sounds doon sa internet natin. Kasi nga, ang output ko pala na pinagkuhanan is dito sa aux. Okay? Aux. Yan. Ito. Sa may blue. Red, white ang pinagkuhanan ko. Ibig sabihin, ang aux natin is may volume. Ibig sabihin, lahat ng mga ito ay mayroong volume. Lalabas siya doon sa may ating online. Okay? Pero, walang lumalabas na sounds dito sa ating FOH or front of house. Kasi nga, itong main volumes natin dito per channel ay naka-kwan lang siya. Naka minimum or nasa 0 dB. Di ba? Ay, 0 dB. Basta wala siyang volume. Okay? Pero dito sa may aux siya, naka-volume. Nagigets po ba? Yan, main out natin. Siyempre, para may lumabas. Ito yung Bluetooth natin. Kaya gustong-gusto ko si Joson or ibang mga mixer na may Bluetooth kasi kahit wireless ang connection natin, napakaganda. Pwede tayo magpatugtog. Basta wag lang masyadong nilalayo. Meron din tayong effects. And meron din siyang 7 band na EQ. Actually, ang connection ko dito soon is gagamitin natin itong 31 band nating EQ para mas mapaganda, matimpla pa natin yung ating mga vocals and even yung mga instruments. Hindi na lang actually separately. So, mahirap talaga. Ang ginagawa ko na lang is yung AC setup. Meron din tayong AVR guys para protection sa mga gamit natin kasi kapag naglo-lose or bumababa ang supply ng tubig, ang wire, ang kuryente, hindi siya basta-basta masisira. So, ako si Alan Paulo Tirado Repolyo, nagsasabi na mangarap lang tayo guys. Actually, I am a simple guy before. Di ba? Yung tipong parang I'm so blessed and I'm so grateful kay Lord kasi hindi ko din na-expect na sa edad kong ito, syempre, nakakabili tayo ng mga gamit para sa church. Kahit personal natin yan, alam natin na dapat gamitin natin yan para kay Lord. Hindi dapat lang pag mayabang, ganun. But ang gusto ko lang po kasi, ang pangarap ko dati kasi is magandang ambience, di ba? Na mag-worship kay Lord. Kahit alam naman natin kasi na kung may capacity tayong bumili and
nakikita yun ni Lord, di bumili tayo para kay Lord. Pero kung yung walang-wala talaga, it's not required na bumili ng mamahaling gamit. Ang importante talaga po doon is yung heart na nag-serve kay Lord. 'Di ba? Kahit aanhin mo yung mga ganitong gamit kung yung puso natin is malayo kay Lord. So, ang importante pa rin po is ito, itong puso natin. Amen. Itong puso po natin, guys, kailangan pa rin nating ihanda at ito yung pinaka-importanting parte or gustong-gusto ni Lord na pag-worship natin sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin sa Kanya is dapat sa Kanya lang. Amen. So again, to God be all the glory. Kasi I'm just a simple guy before, but I dreamed and I pray for this mga equipments. So yan, nagagamit na natin. Ang pinagpipray ko na lang po is yung kung sino yung mga totoka. Kasi binibigay ko po yung mga ibang trabaho sa mga bata kasi nga hirap pong pagsabayin talaga. So again po, God bless us all and to God be all the glory. God bless po sa lahat ng mga taong nag-support or tinouch ni Lord para mapaganda po ang ating church dito sa bahay ni Tita Marlene. So again, there's no reason po na hindi na po tayo silbi or maglingkod sa Panginoon dahil nandito na po tayo sa bahay mismo, 'di ba, ang church po natin. So again, we will serve the Lord until the end of time. And naway mangarap po tayo na ayon sa Panginoon. Ipag-pray po natin yung will ni Lord sa buhay natin upang sa ganun lahat po ng mga desire ng puso natin ay maibigay ni Lord. Basta according po yun sa will niya kasi si Lord ay napakadakila at napakabuti. Kahit sometimes may mga pangarap tayong hindi binibigay ni Lord on time, may tinuturo lang po siya sa atin. So ayun po, naway may natutunan po kayo sa setup ko at naway kung may mga gusto po kayong malaman sa setup para matulungan ko po kayo, kung gusto niyo pong magpaturo, message nyo lang po ako and I am more than willing to help you guys as for the Lord. Amen. And to God be all the glory. God bless.